Hi guys, this is Edward Tech 40. For today's video, meron lang akong i-share sa inyo na bagong product. Ang pangalan nito is Zoe at ang model nito is CTN1. Ito siya. Mabibili nyo to sa online Shopee. Iwan ko na lang yung link niya sa description box para sa ibang details ng product natin. Ito na yung pinaka-portable na soldering iron na kahit saan ka magpunta, pwede mo siyang gamitin. Yung in-order ko is may kasama siyang dalawang T12 na soldering tip. Tsaka yung case, meron siyang kasama. Ito yung order ko guys. May kasama siyang case. Then pagbubuksan mo to, nakalagay na rin yung dalawang natin. T12 na soldering tip. Ayan. Sa box nyo nga pala guys, sa likod nito, maraming model yung product natin na Zoe. Bali yung in-order lang natin is single soldering iron. Pero dito sa baba, yung pangalawa hanggang pang-apat, double soldering iron tip, single soldering iron tip with multimeter, tsaka double soldering iron tip with multimeter. So, open natin. Kung yung makakuha natin sa box. Fast deliver naman yung ating product. So, ito yung makakuha natin. Meron tayo ditong user manual. Then, meron din tayo ditong dalawang Type-C cable. Ayan. And ito naman yung sa soldering stand niya, guys. Maliit lang yung soldering stand niya. Ayan. And the last yung product natin na Zoe, na ZTN1. Ito siya, guys. Napaka-compact nung product natin guys. So ayan, para ka lang may hawak na pentel pen. Tsaka meron siyang grip dito sa gitna. Ito siguro yung yung pag-handle mo ng soldering. Ito, rubber. Then meron din siya ditong pointed na arrow kung saan i-twist lang natin. Then ayan. Ito na yung design ng ating portable na soldering iron guys. Ano lang siya, magaan lang siya. Tsaka yung yung cap niya, aluminum. Then dito sa sa ilalim niya na Type-C port, ito yung cable natin. Ipa-plug nyo lang siya. Recommended ko nga pala guys para sa power source nito is QC or PD. Ibig sabihin ng QC guys is Qualcomm Quick Charge. Umaabot siya ng nasa mga 100 watts yung Qualcomm Quick Charge o QC. Pero yung gamit ko is PD. Ang ibig sabihin naman ng PD guys is power distribution. Bali umaabot lang to sa akin ng ng 45 watts. So ang gagawin nyo lang, ipa-plug nyo lang tong product natin dito. Yan. Pag gagamitin nyo siya, iwasan nyo lang na hawakan tong dulo kasi mainit. Tsaka kung meron kang time, pwede mong basahin yung manual natin para sa instruction kung paano natin gagamitin yung ating product. Meron na rin pala tong intelligent temperature control. Tapos yung makikita nyo rito sa ibabaw guys, ito yung ating T12 soldering tip. Same lang yung tip nito, yung dalawa. Nag-reserve lang ako ng isa. Ito yung isa nating soldering tip. Pwede ka mag-change. Yan. Meron na rin tong rapid temperature recovery. Then kung makikita nyo rito, ito yung mga button control natin. Ito yung yung sa temperature adjustment. Pag hindi mo rin siya ginamit, naka-on siya, meron tong auto shutdown timer. Pag ilalapag mo lang siya, pag hindi mo gagamitin, ilalapag nyo lang siya ng ganyan guys. Automatic niyan, bababa na yung temperature niya pag hindi mo siya ginamit. Pero pag kinuha mo ulit siya, under ulit yung natin, yung temperature. So try natin i-power para ma-check natin dito sa OLED display. Plug natin. So, makikita nyo yung product natin guys, nag-appear na Zoe. Then, meron ka dito ang pagpipilian, yung soldering iron, tsaka yung settings. Click lang natin tong button. Check natin yung settings. Then, click natin tong power OK. So, ito yung sa temperature niya guys. Pwede nyong baguhin ng Fahrenheit. Pero syempre, ang gagamitin lang natin, Celsius. Yan. Tapos, meron siyang calibration, power, 10 minutes, pwede natin baguhin yan. Tapos back. Then pag gagamitin na natin yung product natin, so punta tayo dito sa device natin. Tapos click natin ulit, okay.
Kung makikita nyo guys, tumatakbo na yung yung temperature niya. Maabot na siya ng 220 degrees Celsius. Pwede nyo pang taasan yan. Click nyo lang tong arrow natin dito. So, increase natin. Increase. Ayan. Ito na yung pinaka-max niya guys. Maabot siya ng 450 degrees Celsius. So guys, test natin yung ating product. Pag gusto nyo lang baguhin yung yung temperature niya, ito lang yung 2 araw ang gagamitin natin. I-press lang natin tong araw na to, pataasin natin ng konti. Abutin natin ng 250. Ayan, 250. Ayan lang yung yung adjustment niya guys sa sa temperature. Ayan, lapag muna natin to. Then meron tayo ditong sample na na board. Ito guys, oh. Ito yung board natin. Check natin kung nakaka-melt siya. Testing. Yan guys. Mabilis nga yung melt niya guys, oh. So guys, kinuha ko lang yung salamin ko kasi hindi ko na makita, maliit masyado. Check lang natin kung maganda yung pagkaka niya. Ayun guys, oh. Sakto lang yung yung pag-melt ko. So try pa natin. Bali yung temperature niya umabot siya ng 250. So punas ulit. Kailangan may konting tubig to guys pag gagamitin niyo tong pad na to. Good to para sa mga nagbi-build ng drone tsaka sa mga electronics. So, ito na yung ating finished product guys na pagsusolder. Ayan. Walang kalat. Good to para sa mga nag-work sa field, mga engineer natin, mga electronics, tsaka yung sa mga nag-hobby, mga nagbi-build ng mga RC planes or mga drone. And sa mga nagtatanong nga pala, yung ginamit kong LED dito is Ishikawa. Ayan. Siya, mabilis siyang mabilis siyang matunaw. Ishikawa lang guys yung ginamit ko. May kasama na rin siyang flux. So kung makikita nyo rito sa product natin guys, siya, pulido yung yung materials na ginamit. Lalo na yung cup niya, aluminum. Ayan. So don't forget to hit yung ating subscribe button and click mo na rin yung ating notification bell para ma-notify ka sa mga iba pa nating unboxing reviews and tutorial tips. So, thank you for watching and see you later guys. Bye! Zoe CTN1. Ayan.